Previously nga mga tropa, may nag-comment sa atin dito sa ating YouTube channel, nagtatanong siya and shoutout natin siya, Axie Infinity 9834. Ito yung kanyang tinatanong, boss, ano yung karaniwan na GSM na ginagamit sa thesis paper, 70 GSM ba or 80 GSM? Ito mga tropa, na experience naman talaga natin na magpa-print ng mga thesis paper, and as a student before, hindi ko na alam kung ano yung mga papel-papel na kapal na ginagamit doon. Wala na tayong pakialam doon, basta maipaprint natin yung mga thesis natin. Pero syempre as a business owner, kailangan alam mo din kung anong magandang gamitin para sa mga thesis paper na yan. And syempre sa mga thesis paper, alam nyo yung soft bound and alam mo yung hard bound. Kaya panoorin mo yung video na to para matutunan mo kung ano yung mga papel talaga na dapat ginagamit mo kung yung mga customer mo ay nagpapaprint sa inyo ng mga thesis documents nila, yung kanilang mga research paper. And eto na nga, nakikita ninyo, ito yung usually na ginagamit ko sa mga normal customer ko, paper 1, 80 GSM kung nakikita nyo siya dito. And minsan ang ginagamit ko yung hard copy na parang sky blue na 80 GSM din. Nag-alternate ako sa kanila, paper 1 or hard copy, depende kung ano yung nakasale. Kasi syempre para makadiskarte din tayo ng dagdag income, kasi mga tropa, etong paper 1 na 80 GSM medyo may kamahalan siya kung ikukumpara mo sa mga other brand. Parang hindi ko alam kung 250 or 260 ata yung isang rim neto or yung 500 sheets, and yung hard copy naman minsan around 230 yung mga 80 GSM. Pero syempre ginagamit ko lang to sa mga pang daily or yung mga normal customer ko, kasi kapag yung mga bond paper dito sa location namin, kapag nilagay ko dun sa paper feeder, minsan kumukuluntoy na kasi nga medyo mataas yung humidity dito, or mas na-absorb nung bond paper natin yung moisture dito sa surrounding, kasi medyo malapit kami sa dagat-dagat dito or yung parang Laguna de Bay. Kaya ayun, ang ginagawa ko na nakita kong solusyon, 80 GSM yung ginagamit ko, kasi dati yung 70 GSM ang ginagamit ko na pang normal printing, lumalambot talaga. Pero anyway, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung ginagamit natin sa pang thesis, dahil nga na itong nakaraan may customer tayo last week, and sabi niya, kuya, magpapaprint ako ng thesis sa'yo magkano singil mo sa akin? And tinanong ko sa kanya, ilang page ba yan? Sabi niya mga 500 plus or mga 400 plus na page yun, kasi mga 3 kopya yung kailangan nila. Kasi syempre sa mga student, 3 yung panelists na mag-check nung kanilang mga thesis or yung mga research paper nila doon, ide-depend nila doon. Kailangan nila ng 3 copy, and parang 4 na copy kasi yung isa kopya nila and yung 3 para sa panel. Kaya mga around 500 plus na sheets yung magagamit ko. And etong hard copy na nakikita ninyo dito nga sa screen na kulay red, hindi ako nag-i-stack ng ganito, kasi kagaya nga ng sinabi ko, lumalambot siya sa amin once na kapag ginamit ko siya or nilapag ko siya dun sa pinaka paper feeder namin. Kaya naman kapag may mga customer ako na ganito, tsaka lang ako bumibili. And ituturo ko din sa inyo kung saan mas maganda bumili ng mga bond paper para syempre kahit papano kumita-kita kayo ng maayos. So eto na hard copy, nasa sa inyo, sa inyong business kung mag-i-stack kayo ng mga ganitong papel. Pero make sure na once na nabuksan nyo siya, ilagay nyo siya sa tipong maganda yung lagayan, kasi minsan kapag inilalagay nyo to sa kung saan-saan, medyo tumitiklop-tiklop din siya Kumbaga nag-curve siya kapag hindi straight yung patungan nyo. May ilalagay ako sa description ng mga cabinet or mga small cabinet, kumbaga para dun nyo ilalagay yung mga bond paper ninyo. I-try nyo yun na bilihin, na personal gamit ko din. Eto, kung nakikita nyo dito sa aking right part, etong mini cabinet ko, dyan ko nilalagay yung mga bond paper. Kasyang-kasya dyan, yung long, short, and A4. And dito sa thesis ng customer ko, A4 nga yung na-request niya. Hindi talaga ako nag-i-stack na ito, kasi medyo ang dami ko ng mga stock din dito ng mga sticker. And etong mga bond paper, nakadepende sa inyo as printing owner kung mag-i-stack kayo neto. Pero kung may budget naman kayo, di ba, why not na mag-stack kayo? Kagaya nga lang ng sinabi ko, i-store nyo lang sa maayos na area, yung tipong hindi masyado nagmo-moist, kasi syempre ito nag-absorb din to ng mga moisture sheet di ba?
Pero anyway, bakit ba 70 GSM yung ginagamit ko? Syempre, para kahit papano, pag sa ipapa-hardbound na nila or ipapa-softbound nila yung nilang mga thesis, syempre para hindi ganun kakapal. So ano ba yung softbound? Ano ba yung mga hardbound na yan? So sa susunod tatalakayin natin yan. Ayan yung parang ipapa-bookbind ninyo or bookbind nga talaga. Yung softbound, ayan yung manipis lang yung pinaka-front niya, and sa hardbound, talagang makapal na yung pinaka-takip niya, yung pinaka-unahan na part niya. Yun. Kasi sa softbound, i-stapler lang doon na heavy-duty stapler. Tuturuan ko kayo noon sa susunod. At ang ginagamit doon, para matakpan yung pinaka-stapler niya, lalagyan mo siya ng duct tape. Nakadepende kung anong kulay ng duct tape yung gagamitin nyo. Soon, tuturuan ko kayo noon. Napakadali lang din noon. And mura lang din yung singilan doon kung magpapa-softbound kayo. Talagang easy money rin doon. And update ko kayo kung magkano na yung singilan doon. So, ayun na nga, ito yung ginagamit natin. At ang singil ko dun sa customer ko, 3 piso. Nagkasundo kami. Kasi mga tropa, kahit papano, yung mga student, para makatulong na lang din tayo, diba, no? Pero syempre, kung konti lang yung ipapaprint nila, stay pa rin ako sa 5 piso. So, ayun lang. And syempre, dahil A4 to, mas mahal siya sa short. Pero kahit papano, dahil nga sa online ako bumibili, nakaka-discount ako, diba? So, isipin natin, etong A4 na hard copy na 70 GSM, nabili ko lang siya ng around 180 or 185. Tapos, meron akong discount na nakakuha ako ng voucher or nagamit ko pala yung coin system ni Lazada. Parang 185 to and minus na parang 40 pesos ata yung na-minus ko doon. Parang mga ganyan, 145 ko siya nabili to be exact. At eto na nga, no, compute natin kung magkano kahit papano yung tutubuin natin. 3 piso nga yung pinresyo ko sa kanya and nagkasundo na kami dito. Nakita ko naman puro text lang. Parang 4 na kopya yung sinabi niya. Babalikan ko na lang yung conversation namin mamaya. Para mga around 500 sheets nga talaga yung magagamit ko. 500 divided by 4 kasi 4 na kopya nga. So eto nga, no, 500 multiply natin ng 3, 1,500 yung total na presyo natin. Syempre i-minus natin dito yung ginamit natin na bond paper. 145 ata yung pagkakabili ko dito naka-discount kasi ko dyan So meron tayong 1,3. So yung ginamit natin na ink na black, siguro estimate natin mga 50 pesos yon. Meron tayong malinis na 1,3 sa isang rim. 'Di ba? So, ayun lang, okay pa rin kahit papaano na nakapag-discount ako ng 2 piso sa pagpiprint kasi syempre pag document printing na text lang, 5 lang yung singil ko and A4 minsan sa yung singil ko dahil nga ito as consideration sa mga student wala pa namang mga trabaho yan. Kaya kahit papaano magbigay pa rin kayo ng discount, 'di ba? And syempre ituturo ko nga sa inyo kung ano yung tipo na bibilihin ninyo, saan kayo bibili at ano yung mga brand na iiwasan ninyo. Etong copy 1 bond paper, napakapangit talaga nito. Nagkataon dati, meron akong customer na teacher, may pinapaprint siya sa akin na parang lecture niya sa tutorial niya sa Koreano, nagtuturo siya ng English. Eto, malapit lang din sa amin to. Ang pangit talaga ng nabili ko na to, sobrang lambot niya, tsaka lagi siyang nagpi-paper jam. Eto talaga yung pinakapangit kahit na bagong bukas. Etong hard copy, kaya eto yung naisip ko na gamitin kasi maipiprint ko naman siya agad. Kumbaga tuloy-tuloy. Ang ayoko lang kasi dito sa hard copy na to, etong kulay red, kapag nai-stack siya. Pero pagka tuloy-tuloy mo siyang gamitin, hindi siya nag-paper jam. Eto talagang kahit bagong bukas lang tong copy 1 na to, napakapangit Although kung nakikita nyo mas mura siya, 185. May mga makikita pa nga kayo nito, 150 or 165 talagang ewan ko sa inyo kung gagamitin nyo yan. Pero kagaya nga ng sinasabi ko, kung nagagamit nyo naman siya as goods, good for you. Pero para sa akin, medyo negative dahil medyo malapit nga kami dito sa dagat-dagat or Laguna de Bay. At eto yung mga presyuhan sa online, 218. Pero syempre, nagkakaroon ng mga discount yan at humanap na lang kayo ng mga store kung saan kayo nakakabili. Medyo may budol nga na nangyayari dito no? Tignan nyo, no? Short, 500 pieces or isang rim, 218. Pero buy one take one daw ko, no? 434. Tignan nga natin, no? Compute nga natin. 434. Tignan natin kung tunay na medyo nakaka-discount, no? 61 divided by 2. Kahit pa paano, naka-discount ka ng 2 piso kung ang bibilihin mo yung buy one take one ko, no?
And dito ako bumibili sa Copy Trading, 195, pero kagaya nga nung sinabi ko, nung time na bumili ako nito, medyo mura, 100 something ko lang siya nabili. At minsan eto nga yung ginagamit ko, Paper One na brand. Nag-alternate lang ako dyan, Paper One or hard copy, kung saan yung mas mura. Kasi syempre, mahal talaga tong hard copy na kulay blue. Pero mas mahal tong Paper One na 80 GSM or 70 GSM, 200. Pero tignan-tignan nyo lang kung ano yung makaka-discount kayo. Ako mga tropa, personally na experience ko nung nakaraan, medyo na bad trip talaga ako. Kasi wala akong stock ng mga ganito. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo. Meron akong customer na nagpa-print din, thesis din, pero iba pa to sa customer ko na nagpa-print ngayon ng 500 na sheet mahigit. Wala akong stock and bumili ako sa local bookstore dito sa amin. Kung alam niyo yung mga Lilis Bookstore, Pandayan Bookstore, bumili ako sa mga yan, hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong bookstore na pinagbilihan ko. 185 pesos na bili ko, 250 sheets lang. At ang malupit doon, no, ganito nga, 250 sheets. Yung isang buong ganito na hard copy na kulay pula, hinati lang, tapos lagyan nila ng tape, tapos nilagyan ng plastic yung isang part. 'Di ba? Pagka hinati mo to, ayan, hinati ito sa gitna, 250. Hindi ko alam kung paano nila na bilang na 250 yon. Pero syempre yung isang part na ganito, blanco na. Nilagyan lang nila ng parang pinaka bond paper din. Tapos tinapan nila para syempre half-half yung balot niya. 185. So, no choice ako noon kasi rush yung customer natin noon, and yung customer natin willing naman daw siyang mag-add kasi sabi ko, wala kasi akong stock ng papel na ganyan. Gusto mo ba mag-add ka na lang ng kahit paano? Pero secret na lang kung magkano yung pina-add ko sa kanya kasi expect ko na mahal talaga sa mga bookstore or sa mga local bookstore kung mga physical store yung bibilihan ninyo na bookstore mismo. Kagaya niyang National Bookstore, napakamahal din ng mga bond paper dyan. No, yung mga paper one dyan parang mga 400 and mga hard copy na ganito, nasa 400 or 300 yan. I-try nyong bisitahin yung mga national bookstore. Na-expect ko na yon, and kaya doon ako sa local bookstore, baka ako mas mura. And pagbaba ko, pagpasok ko nakita ko 185, 250 sheets lang. 'Di ba? Kaya mas maganda pa rin talagang bumili sa online. Pero kung may tamang budget kayo, mag-store kayo ng mga ganito, 'di ba? So ayun lang, at least na i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit natin na pang thesis paper. Gumagamit pa rin ako personally ng mga 70 GSM, pero depende sa situation. Kagaya ng mga ganito for thesis printing, di ba? Kasi eto mauubos lahat to. So, comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Message nyo rin ako sa aking Facebook page kung may mga katanungan kayo. Give and take na lang din tayo. Konting minimal piece na lang din kung medyo magpapa-troubleshoot kayo or magpapaayos kayo ng inyong mga printing via online, di ba? Sa mga gusto mag-avail ng mga templates and Canva Pros, ayun, message lang din kayo. Lagi kong sinasabi, mga tropa, huwag magpapauto. Hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili lang